Hayo na sa lahat, purihin natin ang Panginoong Banal. Purihin natin siya pagkat siya dakila at marangal ang kanyang pangalan. Dakilain natin at purihin ang Diyos na banal. Lucas chapter 15 verse 4, kung sino man sa inyo ang may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Okay, dito sa Lucas chapter 15, itinuro ng Panginoon ang parable tungkol sa ang nawalang tupa. Ang senaryo dito, ang Panginoon ay nangangaral at nagsilapit sa kanyang mga makasalanan at mga publikano para makinig. So ang audience dito ng Panginoon o tagapakinig ay mga makasalanan at mga publikano. Ang mga publikano or tax collector sa panahon nila ay itinuturing na makasalanan. At naroon din ang critics ng Panginoon. Ito yung mga salungat sa Panginoon, ang mga Pharisee at ang mga Eskriba. Sinabi ng mga Pharisee at ng mga Eskriba na ang Panginoon ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ng Panginoon, kung sino man sa inyo ang may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan niya ang 99 sa ilang or sa pasture at hahanapin ang nawawala hanggang matagpuan. Ang 99 na tupa ay nagre-represent sa mga taong matuwid na hindi na kailangan pang magsisi. Okay, ginamit ng Panginoon ang tupa bilang halimbawa or metaphor upang maunawaan nila ang Panginoon. Dahil sa panahon nila, ang pag-aalaga ng mga tupa ang kadalasang hanap buhay ng mga tao. Kaya, mauunawaan nila ang parable ng ang nawalang tupa. Okay, ang bawat tupa ay mahalaga sa pastol. Gagawin niya ang lahat para maligtas ang mga tupa sa mga asong gubat at mababangis na hayop sa kagubatan. At kapag may nawala na kahit isang tupa sa kanyang kawan, ay hahanapin niya ito at hindi titigil hanggat di natatagpuan. Okay, ang Panginoong Hesus ang ating mabuting pastol ayon sa John 10 verse 11. Sinabi ng Panginoon sa John 10 verse 11 na ako ang mabuting pastol, inaaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sa 1 Peter 2 verse 25, sinasabi naman na si Jesus Christ ang pastol at tagapangalaga ng ating kaluluwa. Ang Panginoon ng ating pastol, mababasa din natin ito sa Old Testament, sa Awit chapter 23, sinasabi doon na ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ibig sabihin, hindi ako magkukulang sa pangangailangan. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, inaakay ako sa tahimik na batisan at sa matuwid na landas. At sa Ezekiel chapter 34, sinasabi naman na ito ang ipinasasabi ng Panginoon, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga ng aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang nawawalan niyang tupa, ganun ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Okay, ang mga tupa ay nagre-represent ito sa descendants o lahi ni Abraham. Ayon sa kasulatan na parito ang Panginoong Hesus upang hanapin at iligtas ang mga nawawala o naligaw sa lahi ni Abraham. Ngunit hindi lang ang lahi ni Abraham, kundi naparito din ang Panginoon upang tawagin at iligtas ang mga makasalanan. Sa Lucas 5 verse 31 to 32, sinabi ng Panginoon na hindi nangangailangan ng manggagamot ang may sakit, kundi ang may sakit na parito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid o mga banal, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ang nawalang tupa, ito'y ang taong nagkasala, naligaw sa landas na itinalaga ng Diyos, naligaw sa pananalig. Ang example sa ang nawalang tupa ay ang prodigal son or ang alibughang anak na nasusulat sa Lucas chapter 15. Ito yung story ng anak na nilustay niya ang kayamanang minana niya sa kanyang ama sa di wastong pamumuhay. Nagkasala siya dahil nga ginamit niya sa masama ang kanyang kayamanang minana. Ngunit sa bandang huli, nagsisi ang anak, nagbalik sa kanyang ama at humingi ng tawad. Okay, sa Holy Bible, sinasabi na may mga hinirang o pinili na ang Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. Sinasabi sa Ephesians chapter 1 na pinagkalooban tayo ng Diyos ng lahat ng pangangailangang spiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus Christ.
At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang o pinilit na tayo ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. At upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinilaga o inihiwalay upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Iyan ang layunin o plano at kalooban ng Diyos. So, ang ating pagiging Christian or itong ating pananalig sa Panginoong Hesus ay hindi ito aksidente. Talagang pinili na tayo ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan ayon sa kasulatan. At kahit na magkasala tayo at maligaw ng landas, maliligtas pa rin tayo kung tayo nga ay kabilang sa kawan ng Panginoon. Ang mga hinirang ng Diyos ay nakatalagang maligtas. Kahit sila'y maligaw, hindi sila lubusang mapapahamak. Sinabi ng Panginoong Hesus sa John 10 verse 27 to 29, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. So kahit magkasala tayo at maligaw ng landas, tayo'y magsisisi at magbabalik loob pa rin sa Diyos. Sapagkat kung tayo'y tunay na tupa ni Jesus Christ, makikinig tayo sa Kanya at susundin natin ang Kanyang salita. Sinabi ng Panginoon sa Lucas chapter 15 na sinasabi ko sa inyo, iiwan ng pastol ang 99 na tupa upang hanapin ang nawawala. Kapag natagpuan niya, masayang papasanin niya ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat natagpuan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinabi ng Panginoong Hesus na sinasabi ko sa inyo na higit ang kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi na kailangan pang magsisi.